Sa Bulacan, matatagpuan ang pinakamaraming flood control projects na ipinatupad ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ayon sa pagsasaliksik ng GMA Integrated News Research, mula July 2022 hanggang May 2025, nagtayo ng 668 na flood control projects sa iba't ibang bahagi ng probinsya. Ang kabuuang halaga nito, 43.7 billion pesos. Sa official website ng Sumbong sa Pangulo, makikita na ang pinakamahal na flood control project sa Bulacan matatagpuan sa 3 barangay ng Balagtas, Bulacan. Ang mga barangay ng San Juan, Wawa at Panginay. Ang halaga nito, mahigit 151.5 million pesos na natapos noong September 30, 2024. Gamit ang coordinates na nakalagay sa website, pinuntahan ng Reporter's Notebook ang proyekto. Nakalista sa Sumbong sa Pangulo website ang nasa 151 million peso flood mitigation project na pakikinabangan dapat ng 3 barangay. Kung hahanapin ito base sa coordinates na nakalista sa website, dito ka sa Barangay Burol idadala. Pero kahit na lakarin mo hanggang dulo ng kalsadang ito, wala kang makikita ni isang piraso na flood control project. Dahil hindi makita ang proyektong nakalagay sa coordinates na nasa website, binaybay namin ang Barangay Panginay. Makalipas ang 10 minuto, narating namin ang flood control project. Bumungad sa amin ang hanggang tuhod na baha at maputik na kalsada. Wawaw Builders ang isa sa mga construction companies na nakakuha ng pinakamaraming flood control projects dito sa Bulacan. Ang pinakamahal na flood control project ng Wawaw Builders ay matatagpuan sa bayan ng Balagtas. Ang project cost ay mahigit 151 million pesos. Sa dokumentong nakuha ng Reporter's Notebook mula sa DPWH, Bulacan 1st District Engineering Office, nakasaad na April 23, 2024, sinimulan ng construction of flood control structure sa Barangay San Juan, Wawa at Panginay, Balagtas, Bulacan. 238 meters lang ang haba nito na layuning magprotekta sa mga residenteng nakatira sa gilid ng Balagtas River laban sa baha. Pero kapansin-pansin na kasalukuyang ginagawa ang ilang bahagi ng proyekto sa Barangay Panginay. Nagkaroon daw ng structural damages ang proyekto dahil sa mga nagdaang bagyo. Wala rin daw dagdag gasto sa gobyerno dahil sakop pa ng warranty ang proyekto. Sa nakuha naming dokumento, Wawaw Builders ang contractor ng flood control project na ito. Kabilang ang Wawaw Builders sa top 15 contractors na nakatanggap ng pinakamaraming flood control project mula sa DPWH ayon sa Sumbong sa Pangulo website. Ang halaga nito mahigit 4.3 billion pesos. I now declare this hearing officially open. Pero sa pagdinig sa Senado kamakailan, 85 projects ang nakuha ng Wawaw na nagkakahalaga ng 5.9 billion pesos ayon kay dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Magkano ang in-award dito sa mga sa Wawaw? Wawaw Builders had 85 projects amounting to 5,971,000,000. Kabilang ang bayan ng Balagtas sa mga flood-prone area sa Bulacan. Pero ang inaasahan nilang proteksyon laban sa pagbaha, tila hindi raw naging epektibo. Sa katunayan, nito lang nagdaang bagyong Krising, Dante at Emong, lumubog ang ilang lugar sa Balagtas. Kumusta naman ang baha dito sa lugar niyo, ma'am? Parang lalo din pong lumala kaysa yung noon eh. Mula nung may ganito, mas lalong malala yung tubig dito, lumaki pa lalo. Gaano kahalalim? Dati, hanggang saan lang? Dito lang. So hanggang dito lang. Ngayon, pag lumaki yung tubig, hanggang dito na. umaabot na sa halos sa bewang. Hindi nangyayari dati yan. Hindi. Di ba ang dami na rito? Flood control project. Ang mahal pa, nagastosan na ng flood control project. Effective po ba? Hindi po. Siguro kung matapos,
sakaling makokontrol yung tubig. Eh, kaso parang wala pa, tagal-tagal na po. Tagal na po kami nagtitiis sa ganyang kalagayan. Matagal na ring problema ang pagtaas ng tubig sa bayan ng Hagonoy, dulot ng high tide na pinapalala pa ng pag-ulan. Kaya ang mga guro at estudyante ng Hagonoy East Central School araw-araw nagtitiis sa mga classroom na unti-unti nang pinalulubog ng tubig. 6 na mga school buildings yung inabandona na, hindi na ginagamit. Sana ay may 20 classrooms ito na nagagamit pa ng mga estudyante. Pero dahil hindi na nga nawawala yung tubig ba, hindi na magamit. Katunayan, ang sabi ng mga teacher dito, kung tayo lalakad sa bandang gitna ng tubig na to, aabot yung tubig hanggang sa bewang. Lubog din sa tubig ang barangay na San Agustin. Kasalukuyan pong sakripisyo ng mga tao dito sa Hagonoy. Dito po kakaraniwan po talaga hanggang dito yan. Kaya lang po ngayon bumababa na because of naglo-low tide na siya ng time na to. Pero kanina po mataas talaga yung tubig high tide. Gano'ng mataas na? Kanina po dito. Nadaanan din namin ng ilang abandonadong gusali na nalubog na rin sa baha. Sa website ng Sumbong sa Pangulo, makikita na may ipinatayong proyekto rin sa Barangay San Agustin sa Hagonoy laban sa pagbaha. Ang contract cost o halaga nito, 77 million pesos. Sa dokumentong nakuha ng Reporter's Notebook, nakasaad na sinimula ng proyekto noong February 13, 2023 at 100% completed na raw as of August 29, 2025. Gamit pa rin ang coordinates na nasa website, pinuntahan namin ang sinasabing flood control project. Nang marating namin ang itinuturong lokasyon ng mapa, narating namin ang isang ilog, pero wala kaming nakitang flood control project. At ang contractor ng proyekto, kapareho ng proyekto sa Balagtas, ang Wawaw Builders. Sa kabilang bahagi ng ilog, isang flood control project ang nakita ng aming team. Gamit ang coordinates na nasa website, natuklasan namin na ito ay ang flood mitigation structures along Barangay Santa Monica, Hagonoy, Bulacan. Ang halaga ng proyekto, mahigit 77 million pesos, halos kapareho ng presyo ng proyekto sa San Agustin. Sa dokumento mula sa DPWH Bulacan, sinimulan ito noong February 13, 2023 at June 26, 2023 naman ang nadeklarang completion date. Pero ang ilan sa mga proyekto natuklasang hindi pa tapos, may mga bakal pa na nakausli at iniwan na nakatiwangwang. Hindi pa naman kumpleto kasi Binabaha pa rin. Wawaw Builders din ang contractor ng flood control project. Nagpadala kami ng sulat at mensahe sa Wawaw Builders para kunan sila ng panik, pero hanggang ngayon, wala silang sagot sa amin. Pero sa pagdinig sa Senado, dumalo si Mark Alan Arevalo, ang owner ng Wawaw Builders. Nang tanungin siya tungkol sa mga sinasabing ghost project ng kanilang kumpanya. Familiar ka dito? Familiar ka, Mike? Hindi po yun. Hindi. Dahil, hindi ka nga talaga magiging familiar dahil ghost nga. Ang nakalagay dyan sa report, completed. Nakakubra ka na. Nabayaran ka na ng gobyerno. Ngayon ko hindi po nakita yung video, Your Honor. Oh, talaga di mo makikita dahil hindi mo naman alam. Kasi nga ghost. Your Honor, I invoke my right against incrimination, Your Honor. Tsaka identical ang presyo ha. 77 million, 77 million, 72 million, 72 million. Bakit ganon? Mr. Arevalo, kung 42 projects ito, 42 plunder cases ito eh. Nito lang September 4, nag-inspeksyon si bagong DPWH Secretary Vince Dizon sa isang flood control project sa Plaridel, Bulacan na idineklara ng 100% completed kahit na ongoing pa lang ang proyekto. this is criminal. Mga hayop to mga tao to, hindi tao to mga to. I will also order the perpetual lifetime blacklisting of Wawaw Builders from DPWH
and all their possible affiliates. Probinsya ng Bulacan ang nakakuha ng pinakamaraming flood control projects, 668 projects na may kabuuang halaga na mahigit 43 billion pesos. Pero ilan sa mga proyektong ito ay hindi matagpuan o ghost projects. 27 kilometers mula sa Hagonoy, Bulacan, isa pang flood control project ang itinayo sa Barangay Piel, Baliwag City, Bulacan. Ang construction of reinforced concrete river wall sa Purok 4, Barangay Piel, Baliwag, Bulacan. Ang contract amount, 55.73 million pesos. February 25, 2025 ang date of effectivity at 100% completed na raw ito as of August 31, 2025. Pero nang puntahan, nawawala rin ang proyekto. Sa dokumento mula sa DPWH Bulacan, SYMS Construction Trading ang kontraktor ng project. Ayon sa isang opisyal ng barangay, nakipag-coordinate pa raw sa kanilang barangay ang construction company para sa pagtatayuan ng barracks ng mga trabahador. Pero hindi na raw sila bumalik. As in, naging ghost na rin sila. Yung mistulang na naglaho na rin. Kaya hindi lang sila ghost contractor. As in, multo. Talaga magugulat po kami dahil sila po nakipag-coordinate sa barangay muna. Sa kabuuan, umabot sa 16 ang flood control projects na nakuha ng SYMS mula 2022 hanggang 2025. Ang halaga, mahigit 931 million pesos. Pinadalhan namin ng sulat ang SYMS Construction Trading para kunin ang kanilang pahayag. Pero hanggang ngayon, wala silang sagot sa amin.